sa Panginoon. Okay. Kaya nagulat ako eh. Pati sila. Ma, bakit? Anong mayroon? Tignan mo, ang sabi ko sa inyo, ang paglapit sa Panginoon ay hindi biro. Ang tinuturo ko sa inyo at sinasabi ko sa inyo ay tama na landas ang tataakin. Praise the Lord. Sinilip pala nila ako. Sabi niya, bakit si mama nakadapa? Tinaas ko kamay. Maya ng kunti lang. Hindi pa ako nakatayo. Tao po. Tao po. Bilis ng Ano yun? response ni natin. Ano yun? Ay, saan si nanay mo? O ito, pagdamutan nyo. Sila ang tumanggap, hindi ako. Kasi nandun pa ako sa... Kaya yun ang pasasalamat ko. Malaki sa kanya. Ng oras na yun. Talaga timely, ano? Time talaga. Sige po, Brother Aldrin, meron itong patutuo din. Sa akin po marami. Kung sa totoosin lang po, katulad po ng hiling po nila tungkol sa kanilang mga anak. Number 1 po yan, hiniling talaga ako ng mother ko. Mulat sa full pagkabata ko, elementary, nasa grade 4, grade 5, nag-ano na po kami sa mga ano, kay brother ba sa ano, kay Tayuman. Ma-attend na po kami ng ano ron. Pero sa akin po wala, para sinasama ko lang si mother noon. Pero yung ano, nitong medyo na siyempre ang tao daw pagka nahihirapan lumalapit eh. Opo. Malapit sa kanya. Pag tumanda. Tsaka natin sila nang alala eh. Alala natin pagka may problema tayo, may ano tayo. Ako ilang beses ako nagkaroon ng problema, lumapit ako. Doon ko lang naalala lagi. Sabi mo nung ano, pero nitong ano, salamat ako, nandyan kayo pastor, nandyan sila pastora. Dumating po sa amin, talagang meron po talaga na may dadalhin ang Panginoon para sa ilapit tayo sa Kanya. Kahit na ayaw natin na ano, yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na gano'n. Kasi ilang-ilang ko dyan eh. Yan, ilang-ilang po sa kanya. Pag sabi niya, hindi ka, sama ka. Saan ay? Nay, kasi ganito nay, sa ganito. Ang dami kong ilag. Hindi ko sukat akalain na dumating yung punto na saan punta mo? Sabi mo, sama ko. Yun yung ano na yun. Simula. Hanggang sa, nahinto lang kami ng pandemic. Tuloy lang ang prayer doon sa kanila. Kasi alam ko, sa bawat tao, mayroon talagang tinalaga ang Diyos na kaya sa kanya, sinabi niya. Bagamat kilala niya ang Panginoon, pero baliwala yan. Pero panahon pala, mayroon talagang pagkakataon na doon. May darating po na talaga. Bago ako maakay ng mama niya. Sumama. Nagpunta lang. Pero mangyayari din po yun na pwede rin po mangyayari na hindi mo tutugunin yan. Pwede mo hindi tutugunin yan kahit na may panawagan na sa'yo, mayroon na pong ang Panginoon na ay lumalapit na sa'yo para ikaw ay tawagan niya. Pero tama yung kasabihan ha, pag di ka madala sa santong dasalan, yan, doon ka na talaga yayariin ng Panginoon. Kasi mayroon siyang plano sa iyo, pero nagmamatigas ka, talagang kakastiguhin ka ng Panginoon para maramdaman mo na siya pala ang tumatawag. Di ba kay Paul? Pablo, di ba naranasan ni Pablo yun? Nung si Saulo pa siya. Di ba? Tinatawag siya ng Panginoon, pero matigas din ang puso niya. Tinamaan siya ng kidlat ngayon. Nabulag siya. Ang pagkabulag niya, doon na siya naka-realize na narinig niya yung pagkatawag ng Panginoon. Sabi niya, sino po ba kayo? Sabi niya, ako ang Panginoong Jesus na ginuusig mo. Doon nagsimula na. Kagaya po sa kinikwento mo yan. So, si Lord na pong bahala dyan. No? Kung ano man ang gagawin ni Lord sa kanila, tutugunin man niya yan o hindi, darating ang araw na yun na talaga ang araw ng pagtatawag ng Panginoon. So ako man, napapasalamat sa kay Lord na napag-usapan namin la pastora at sabi ko kung yun ang naisip ninyo na sabi ko kasi yung
yung akin pong sinasuggest noon kay Pastoran na matagal na yun. Pero, siyempre, ayaw ko naman pangunahan siya. Sabi ko yung cottage prayer meeting, yung cottage po, yung tinatawag natin cottage, it means na sa mga bahay-bahay. I-rotate po natin yan para sa ganun po, kagaya kay Nanay Milda, hindi man siya makapunta sa prayer meeting kasi maulan. Pero pagdating ng isang araw na dito sa kanya ang yung cottage, hindi natin siya maibisita. Uy, kumusta na po kayo, Nay? Tapos may pag-pray natin ng buong pamilya. No? Mabisita natin siya. Kasi minsan ang kulang sa atin visitation. No? Kasi sa dami natin ginagawa, sabi ko follow up na sa visitation para malaman natin, ano na ang kalagayan ni Nanay Milda kaya yon. No, parang hindi na siya nakapag-church ng 2 linggo. So malaman natin kasi mayroon tayong cottage, no. Double purpose po siya na magbisita natin siya at the same time magpag-pray ang pamilya. Yun po siya. Sa prayer meeting lang, okay naman yun sa church. Pero minsan kasi panahon natin medyo maulan. So minsan isa naman sa hadlang po yan ang ulan. Totoo ha, prangka natin to, ano? Sabihin natin na hindi dapat mahadlangan ng ulan. Pero hindi masabi eh. Pag bumaha, hindi mo naman pwede yan lusubin ng ulan. Talagang manatili ka sa bahay mo. So, ganun lang na siguro maganda rin po yung cottage prayer kasi mabibisita po natin. Opo, praise God. Sige po, may karoon tayo ng maiksing pag bulay-bulay. Basahin ko lang po ang verse na ito. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 8 and